Yo! Iyon! Hello mga katotpi. Andito na naman kami, nagbabalik. Yes, sir. At yes sir. Baka pre di pa nila tayo nakikilala. Baka meron tayong bagong viewer dyan. Ako nga pala si Papa Dencio. Yung tito mong mas galit pa sa putang inang mga keyboard warrior ng internet. At ako naman po ang inyong boss Lots, ang tito nyong medyo galit lang. Pero again, mas galit pa rin si Papa Dencio. Yes sir. Saka alam mo ngayon pre, ngayon kasi recently, hindi alam mo yun, hindi naman ako pala comment or what not. Pero meron akong nakasagutan pre. Tawag dito. Regarding kasi to sa yung mga parang sa mga establishments or sa mga malls na kung paano ka dapat mag-park, parang please park facing the wall, ganyan. Yan. Doon nagsimula yung Yes, sir, doon nagsimula yung yung parang hindi naman siya I can't say na argument siya. Siguro we just have different opinions sa mga bagay-bagay. Pero discuss natin yan, sir. Pero bago ang lahat, let's do this. Yeah, okay. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, paki kayong lahat. Let's get ready to rumble! Iyon. So, ayun na nga, Oo. Pero bago tayo magsimula, again guys, we are the Opinionated Titos Podcast. Available tayo sa YouTube, Spotify, Facebook, and sa TikTok. Meron tayong konti-konti dyan. Baka naman pwede nyo na kaming i-like, subscribe, share, comment away. Para tsaka shout out, isang malaking shout outs dun sa mga loyal listeners natin na hanggang ngayon walang sawa pa din na nakikinig sa atin. Thank you so much sa inyo. Thank you for tuning in. Salamat din sa pakikinig. Baka may sasabihin ka bago natin simulan to, pre. Wala naman, pero para dyan, pre, shout out mo muna sa The Coffee Stop. Mukhang merong pabuya tayong natanggap Natanggap? Wala dito. Teka lang. Wala. Nasa ref Pero yun, shout out sa The Coffee Stop. Oo, kasi binigyan niya tayo ng coffee drip. Binigyan nila tayo ng coffee drip. Thank you so much. Sobrang na-appreciate namin yun. At eto na. Eto yun, pre. Yes, sir. Ayan. The Coffee Stop Drip Pack. Yes, Anong flavor yan, pre? Anong flavor yan? May check yung flavor. Excelsa, Batangas. Batangas ko. Ayan. Tsaka to? Yes, sir. Tsaka mga legit na Batangas coffee to. Hindi to yung mga nagpapanggap na Batangas coffee. Legit. Kasi personally, nakapunta na ako dun sa kanila. Kaya tayo nabigyan nito. Masarap yung kape nila. Tas very much affordable. So, alam mo yun, mura, pero hindi tinipid. Yes, sir. Kasi, yun yung importante sa mga kasi, minsan kasi may mga overpriced tayong mga kape-kape, sila ang nagpupuno ng gap na yun, yung kung gusto mo maging makatikim ng coffee na legit na brewed. Diba? Sila yung nag-close ng gap na yun. Kaya, punta na po kayo sa Tekabits yan, sa Etibac. Cavite, sa Etibac, sa may sila. Dasmariñas. Pwede nyo napipin sila sa Waze or sa Google Maps. Type in nyo lang The Coffee Stop. Baka nasa Cavite kayo. Or meron tayong listeners na taga Cavite. Try nyo. Support natin yung mga local small businesses natin. Diba? Yun nga mahal na kape. Sinusuportahan nyo. Parang wala pa kasi parang siya
para siyang may mga stalls silang magkakapatid. Tapos yung ibang stalls para meron silang mga siomai, ganyan, nachos, okay. ganyan. Kaso okay. nung So, pwede pala sa unfortunately kapitbahay kumuha ng foods, no? Oo, ganun. Pero ayun nga lang, unfortunately, hindi ko natikman kasi nung nagpunta kami doon medyo late na. So sarado na siya. Pero ayun nga, drop by lang kayo guys. Again, kung yung mga mahal na kape, sinusuportahan nyo, puta, support natin yung local natin dyan. Tsaka yung mga small businesses natin. Tama Yes, yan, sir. tama yan. Ayan. So, ano na tayo sa topic at hand? Ano ba yan? Ano ba yung experience na yan? Ano kayang kasi, pre? Alam ko na pag-usapan na natin to before, pero hindi natin masyadong natakil kasi. Ang ano kasi, parang may post. So, na parang may nakalagay na sa pader. I don't know, mall yata yun, if I'm not mistaken. Ang laki nang nakalagay sa pader, please park facing the wall, pre. Diba? So, ngayon, yung picture doon is parang 5 sasakyan yun. Isa lang yung naka-face the wall. Tapos may mga nagko-comment doon na parang sabi nila na pay parking naman yan. So parang I can park whichever I want. Kung paharap ba or patalikod. Kasi parang inaano nila is ano daw bang dahilan? Bakit kailangan mag-park face the wall? Ang inaano nila is kasama naman daw sa cost. Since nagbabayad sila, kasama daw sa costing nun yung paglilinis ng pader. Alam mo yun? Tapos easier daw kasi, which I get it naman, na easier talagang mag-park ng paatras. Diba? Pero ayun nga, I don't support that kind of shit. Kasi alam mo yun, ang ano ko kasi doon, pre, is ano bang mahirap sa pagsunod? Diba? Tapos kung siguro, sabi nga nila, easier daw kasing mag-park ng paatras, siguro kung hindi mo kayang kasi telling na it's easier paatras, so ibig sabihin nahihirapan kang mag-park paharap. Diba? Na parang ano bang mahirap doon? Yeah, it may take some time, pero alam mo yun, ano bang mali sa pagsunod? And ano bang bullet? Ang nakakatawa kasi doon, pre, parang mas safe daw pag paatras. Parang I don't think na it's safer. Ang feeling ko kailangan nilang i-assess doon is kung paano mo i-handle yung sasakyan mo. Siguro baka you're not sige pre. Siguro pre, ito ma-interrupt lang kita, sorry Ito bigyan kita ng example, pre. Papark sila ng paharap. Okay? Anong difference doon pag lalabas ka ng paharap? Nga kasi daw, pre, mas madali daw lumabas ng paharap. Pre, reverse lang eh. Reverse lang. Dyslexic ka? Na, exactly. Na naiba na yung biglang naiba yung utak mo agad dahil baliktad. Come on, pre. Alam mo kasi, para sa akin, it's just an excuse. Sabi nga nila, pre, alam mo nakaka-bad trip dyan. Just because they paid. Di ba? They can do anything they want. Sabi nga pre, ito i-quote ko lang yung sa John Wick chapter 2, pre, di ba? Si si Winston, yung may-ari ng hotel. May-ari ng hotel. Pre. Sabi niya, pre, may rules tayo. Without them, we'd live like animals, di ba? Ano ba naman yung pre, di ba? Maging naman tayo, maging tao naman tayo na sa tingin nyo ba, trip lang nung management ng parking na na ilagay yung sign ng just because? Sa tingin ba nila kung bakit, anong reason? Kasi pre, puti yung paint nila. Ngayon, they would like to keep that theme, that cleanliness that way. So ano ba naman, pre, nagbayad ka, hindi mo naman pag-aari, pre, nagbayad ka lang. Pero hindi mo pag-aari yung property. Ang ko doon, pre, is nagbayad ka to park. Oo. Hindi ka nagbayad para dumihan yung property nila. Exactly. Yes, sir. Kaya nga, naman, nakikiusap naman sila na if ever, pwedeng sa harap natin i-park. Kasi kapag yung mga tambucho nyo, lalong-lalo na yung baka yung kotse ni pare, smoke belching at hindi nalagyan na lang ang pagdating sa smoke emission, isipin nyo, hindi naman kasama sa bayad yung
to keep the pero hindi naman kasama siguro yun yung pagsascrub ng wall. Saka, Yes, yun sir. nga pre, hindi nila property yun. They can do whatever they want. Ito pre tatanong ko sa kanila. Tanong ko siya kung sino man yan o yung mga ibang nag-comment dyan sa post na yun pre. Ikaw ba pag pumunta ka ng hotel, you can trash the hotel? Ay, Hindi, baka diba? ganun sila, pre. Kasi if you trash the hotel, pre, wala na yung deposito mo. Yung dineposito mo 2,000, babay 2,000. Bye. Oh, di ba? Oh, so sa parking wala naman hindi naman sila penalize or anything. Nilagay lang 'yon as pakiusap. It's not a rule. It's simply common sense, pre. Ngayon kung hindi ka makapag-park at ang dami-dami mo pa dahil na kesyo mas safe, that's bullshit. Ang dito maging makatao ka naman, hindi ka naman oo, alam namin na nagbayad ka. Pero tangina, hindi sapat yung binayad mo na tangina magkano? 20 pesos, 50 pesos for 3 hours. Oh, 'di ba? Ano ba naman yung sa tingin mo ba makakabuo na? Sige, sabihin na natin yung space ng parking na yun, 100. So, magkano lang yun? Hindi pa sa sweldo ng mga naglilinis, nagme-maintain o kung masira man yung parking, yung mga simento o whatever. 'Di ba, pre? Mo kasi very unreasonable na kasi yung mga excuse nila eh. Alam mo 'yun? Nire-reverse lang yung parking, ikala mo naman namatayan ka ng kamag-anak. Yes, sir. Tangin. Sa alam mo yun, pre, ang ko doon, pre, isa ko pang komento diyan tangin na yung simpleng ganyan na lang, hindi ka na makasunod eh. Ayan. 'Di ba? Simpleng simple lang. Hindi mo pa masunod. 'Di ba? So ano gusto mo isipin? 'Di ba? Hindi man ibang tao, ako na lang personally, ano na lang iisipin ko sa'yo? Putang ina yung ganyan, hindi mo masunod. Anong klaseng tao ka? Tsaka pre, imaginein mo na lang kung paano sila sa traffic rules. Yes sir, yun na nga, 'di ba? Simpleng putang ina, hindi ka alam mo yun, hindi porke hindi ka mababagansya at porke hindi ka mahuhuli at wala kang penalty, hindi ka nasusunod, pre. Diba? Exactly. Simple lang naman, diba? Parang ito pa isa, pre. Isa ko pa example, Pagka pa ikaw may bisita ka sa bahay, pre, hinahayaan mo sulatan ng bisita mo yung pader nyo. Oo. Is that acceptable? Is that an acceptable behavior na pag may bisita ka, yung bisita mo, sinusulatan yung pader mo? Not unless not unless yung mga graffiti wall o signage wall na pero put pre, your actually signature. Pre, yung may mga graffiti na nga yan, pre, they're still asking for permission yung iba yung mga legal na nag-graffiti sa isang pader. They're asking for permission doon sa may-ari. Di ba? Yun lang yun. Parang putang ina, ikaw ba? Ang ina talaga mga yung ganun kasimple na lang, di ba? Ito pre, minsan kasi pre, hindi enough na maging edukado kang tao eh. No? Ika nga natin pre, ang common sense hindi na common. Hindi mo kailangan maging Harvard graduate para maintindihan yung pakiusap nila. It's not a demand. Kasi kung demand yun, lahat ng nakapark doon, pinaalis, lahat ng nakapark na nakataligod, pinaalis nila, no. Wala pre. It's just that kung maging makatao ka, sundin mo naman. Di ba? Hindi naman nila pinapatawa ng fine o whatever eh. Kumbaga pakiusap lang, maging tao ka naman. Maging makatao ka naman. Tsaka pre, lang. Ang pa dyan pre, sabihin nila na kasi sabi ko dun sa comment ko, parang simple lang naman sumunod. Tanga, nag-reply pa si Tanga, sabi niya, simple lang din namang maglinis ng pader. Putang ina mo, try mo linisin yung pader na putang ina may ganung may itim-itim na emission na galing sa sasakyan. Oo, ang hirap. Kasi pre, ang tanga naman, ang tanga nung comment niya pre. Ewan ko pre, ang bobo, nabobobo. Kaya hindi na ako hinayaan ko na sila, parang nabobobo na ako. Pabobo na ng pabobong mga putang inang mga bobo. Kasi pre, eto sabihin natin yung 50 pesos na binayad niya, yung pinark niya ng paharap. Hindi pre, wag ng 50 pre, gawin mo ng kagaya nung rate sa atin pre, na let's say 200 pesos. Okay, sige, sabihin natin 200 pre. Sabihin natin okay, sige. Baka sugat siya sa 200 pre. Yung 200 pre,
nabawas ba sa kayamanan niya yung pag-park niya ng paharap? Hindi naman, di ba? Pero pre, yung paglinis nun, kailangan mo mag-hire ng tao, kailangan mo pa, yun nga, labor, di ba? Para lang i-maintain yung lahat, isipin mo lahat sila doon pasaway. Isa lang ang sumunod. Di ba? Ang dami. Diba? May cost doon sa nagpapa ng parking. Parang pre, parang ikaw ba parang kaya nga yung ibang yung ibang toilet ng public, nagpapahingi na ng 5 piso, 10 piso eh. May bayad na. Bababoy nyo eh. Same shit lang yun eh. Same shit lang yun. Kung gagamit ka ng public toilet, hindi marunong, hindi mo bubuhusan, hindi mo ipa-flush. Parang yung sa quote niya parang, puta, magiging animals tayo without rules eh. Puta, para siya ng animal talaga. Pre, diba? Mga barbarians. Konting kalinisan lang. Hindi ko talaga ma-imagine, pre, paano siya kung mga yon yung mga exactly. I can't imagine kung paano sila nagda-drive. Yung mga araw-araw na encounter, siguro sila yung mga number 1 violators. Tapos ito pa nakakatawa. If I can get away with it. Sige. Ito pa nakakatawa, pre. Parang nag-comment pa siya na parang ang niya is ang comment niya towards sa akin kasi he keeps on tagging me. Parang sabi niya, sir, based on your comments, parang hindi kaya nagda-drive at hindi kaya marunong sa sasakyan. So nag-assume ka na? Na parang wala daw akong idea na ganyan based on my comments. Parang sabi ko naman sa kanya, I don't have to tell, parang I drive an SUV and I don't have any issues. FYI lang, I drive an SUV and I don't have any issues parking it. Mapa-parallel parking yan, mapa-atras yan, mapa-paharap yan. I don't have any issues. Hindi man eksperto, pero marunong. Oo, marunong. Kumbaga, pre, basic knowledge naman yun, pre, kung magdadrive ka ng sasakyan eh. Parte ng sasakyan yun na dapat marunong kang mag-park ng kung paano kung paharap, atras, parallel parking yan. Dapat marunong ka nun. Para lang sa kaalaman ng mga katotpi natin, pre, ano bang SUV yan? Baka naman compact SUV yan. Sige, sabihin mo sa kanila. Ayoko nang sabihin, pre, pero mahabang SUV tong sasakyan ko. Okay. Sige, gano'n na lang para hindi tayo... Mahabang SUV. Okay. Hindi ito yung nagpapanggap na SUV, hindi. Kasi yung iba, pre, alam mo na yung iba, 47-seater, SUV na sa kanila yun. Hindi po, kasi SUV siya, hindi po siya AUV. Hindi siya Asian Utility Vehicle. SUV yung sasakyan ko. So, ayan, kagaya sabi ni Boss, nililinaw lang natin. Baka naman yung tipong masabing 7-seater lang, SUV na. Hindi naman po ganun. Tsaka hindi, para lang maano ng mga katopi natin at mga listeners natin na kaya mong i-park siya ng paharap at lumabas ng patalikod ng malaki ang sasakyan. Okay? Basic lang naman yun, pre. Okay. Sige. Ito bang commenter na to? Ano bang masasakyan na to? Mukhang para lang just to ano bang sasakyan na tong mokong na to at parang hirap siyang mag-park ng paharap. Just to hindi siya yung nakamaliit na sedan, pre. I'm sorry. Okay. Kasi meron kasi palang isa pang nag-comment doon yung niya. Pero same sentiment. Same sentiment. Okay. Na parang so it's safe to say na tanga siya. Yun na lang yun. Safe to say. Ayun na, pre. Sorry Parang alam mo yun. Tapos ako, I'm not assuming doon sa kanya, ang sinasabi ko lang is you should learn how to maneuver your vehicle properly. Regardless of what size it is. Yes, and I'm not assuming na alam mo yun. Ewan ko, pre. Hindi big deal. Alam ba ako personally, pre, dahil fan ako ng maliliit na sasakyan, kaya alam naman ng mga katotpi natin na nabanggit ko na maliit lang yung sasakyan ko. It's parang Wigo type. O sige, sabihin natin, Celerio. It's a small vehicle. Fan ako niyan, pre. Bakit? The maneuverability and ease of parking.
So, tangina pre, kung halimbawa ako nakamaliit na, halimbawa, ito na nga, may maliit na sasakyan na nga ako. Pre, walang kaso sa akin yan, patalikod o paharap. Alam mo ang kaso sa akin, pre? Ha? Yung magmukha akong mangmang. Alam mo yun, nakalagay na nga eh. Regardless kung ano yung vehicle ko, ayoko namang magmukhang mangmang at may reason kasi kung bakit ano yun. So, nandun ako para umintindi dahil hindi ko binayaran yung parking para mag-violate ng ano. Hindi naman ako pinipina, katulad nga ng sinabi natin, hindi naman sila di ba, na pinipinalize na magbayad ng extra kung mag-park sila ng patalikod. Kumbaga, logical lang pre. Nababasa ko naman eh. May pinag-aralan naman ako eh. Nakabili nga ako ng sasakyan eh. Di ba? So, exactly. Anong simpleng bagay doon? I-park mo paharap. Oh, may nabawas ba sa buhay ko? May nabawas ba sa oras ko? Wala naman eh. Siguro kung, okay, sabihin na natin pre na medyo hirap ako mag-park paharap. Sabihin natin, let's just give an example. Pre, anong idadagdag sa oras mo? 1 minute? 2 minutes? 3 minutes? 5 minutes? Di ba? Hindi ko alam pre. Baka ganun siya katanga. Kaya, ewan ko. For me, it's just an excuse, pre. Alam mo kung bakit? Hindi na ako magme-mince ng words. Tanga ka mag-park. Yun lang yun. Yun lang yun. Tanga ka. Simple. Tapos, itinatago mo sa comments mo na safe. Mas safe yung patalikod. Itinatago mo sa nagbayad ka. Itinatago mo sa marunong ka mag-English, I assume. Dahil mukhang napabasa mo sa akin yan. Ha? Alam mo kasi, hindi sukat ng katalinuhan yung pag-i-English mo. Tanga. Marunong din kami yan. Ha? In fact, nandun kami sa industry where we use or our language or our excuse me, our everyday medium of instruction is English. So, hindi yun ang batayan, pre. Hindi yun ang batayan. Puta, marunong ka nga mag-English, bobo ka naman mag-park. Bobo ka naman magbasa, bobo ka naman umintindi. Iyaano mo pa rin yung utang ina, pre. Maraming triggered ka siya. Hindi kasi pre, marami kasing forms of intelligence, pre. At yung intelligence na pinakikita mo, wala ka nun. Wala kang common sense. Wala kang puso. Walang common sense, walang comprehension. Basta walang reading comprehension. Kagaya nga nung sinabi ko dun sa comment ko, pre. Parang, at the slightest inconvenience, nagreklamo kayo agad. Diba? Isipin mo. So pre, hindi na nga dapat slightly inconvenience yung term na dapat gamitin dun eh. Tangina, no, walang inconvenience yun, pre, kasi part ng driving mo yun eh. Exactly. Halimbawa, magpa-park ka magpa-parallel park ka. So, iharang mo, anong tawag doon, pre, doon sa side parking? Sa side parking mo, pre, kasi, di ba, halimbawa, sa parking area, isang diretso, one lane. So, ang system mo dyan, pre, parallel parking, di ba? Yes, sir. So, halimbawa, katulad sa Maynila, may street parking na may bayad. So, dahil nagbayad ka at bobo ka na mag-parallel parking, ang gagawin mo, pre, hindi ka parallel parking. Igigilid mo na lang kung saan ka lang kasya, kung ano lang yung kaya mo. So, ganun na lang ba yun? Hindi mo na ayusin. Basta may pasok mo lang doon sa slot. Basta may pasok lang. Bobo ka. In short, bobo ka. Oo, pre. Ewan ko kasi nabububuhan talaga ako sa mga ganun. Ako din, pre. Hindi ko ma-comprehend yung hindi ko ma-connect yung excuse yung pinaglalaban niya. Hindi ko maintindihan yung pinaglalaban niya, pre. Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, pre, maging logical kang tao. Maging intindihin mo ang part nila. Hindi yung porkit nagbayad ka, pwede mo nang, putang ina, magkano ba binayad mo? 1,000?
Diba? Tangina. May ano yan, ang binayad mo ba, pre, minimum ng isang empleyado sa isang araw? Sana binayaran mo yung ano, di ba? Yung tao na maglilinis nung ano, di ba? Diba? Napakagaling. Siguro yun nga. May mga tao talagang ganun, pre. Bobo. Tapos alam mo yun nga, kagaya sabi mo, tinatago nila yung kabobohan nila sa paggamit ng logic nila na parang tangina na it doesn't make sense. Ano pa ako, pre? Ang hindi ko pa maintindihan talaga, pre, is yung pinaglalaban nila na much safer daw in case of emergency, much safer daw yung nakapark ka na paatras kasi mas madali mo daw mailalabas yung sasakyan, ganyan. Again, ang ano ko dun, ang argument ko dun is, if you know how to maneuver your vehicle, wala kang magiging problema kahit emergency pa yan. Okay, sabihin natin for emergency. May nakapark na paharap sa wall. Yung driver mo, halimbawa bayaman ka, pre. Yung driver mo, not available that time. May emergency. Kailangan mo ilabas yung vehicle, pero yung vehicle sa harap ng wall nakapark. So wala na, pre. Wala nang emergency. Wala na. Patay na. Patay na yung may sakit o kung ano bang emergency dapat mong ano. Dahil kamo, kapag nakaharap sa wall yung parking, much safer. Kung pang emergency, ano na, patay na yung kalabaw, pre. Kung nakapark sa harap yung ng wall, wala na, patay na yung kalabaw. Patay na yung sa emergency. Di ba? Ewan ko na ba, pre? Hindi ko na alam kung ano pang siguro, pre, nakakagat-kagat na yung dila niya sa katangahan niya. Dahil siguro pinag-uusapan natin siya, di ba? Trigger lang ako kasi actually, hindi naman ako na-trigger. Ako din triggered talaga ako, pre. Pero it turns out na ngayong nag-uusap na tayo, medyo na-trigger na din ako kasi parang sometimes may realization na nagsiset in na parang tangina, ang tanga nun, parang ano na, kumbaga nadadamay na ako dun sa dun sa emotion, di ba? Na-carried away. May ano tayo, teka lang. Sige. Ewan ko ba, pre. Ito yung una niyang sinabi, pre. Tapos babasahin ni Papa din. Babasahin ko yung unang sinabi. Sabi niya, no offense sa establishment, pero since I paid for parking, I'll park the way I find easier and safer for everyone. Safer for everyone? No. Safer for you, maybe. Easier for you, maybe. Easier for you, but not safer. Bullshit. Tas sabi I call bullshit. Sabi pa niya, pre, kung libre yan, I'd follow it. Kasi wala silang masasabing dahilan bakit kailangan mag-park paharap. Except sa dumi na dumidikit sa pader daw. Kasama sa costing ninyo yon. Tapos kung gusto nila lang mas madali na paharap mag-park ang mga tao, di sana diagonal yung parking. Tapos one way yung mga diagonal parking yung sinasabi ko kanina. Okay. Yes, I get it naman, pre, na ano. Pero again, doon pa lang sa term na easier to park patras. Di ibig sabihin, nahihirapan ka na paharap. Obvious na. Di ba? Ito yung reply ko sa kanya, pre, Ito yung reply ko sa kanya. Nagbayad ka to park. Papa Dens. Not to do what you want. Pre. Okay. Di ba? Tapos sabi ko, simple lang naman sumunod. Simple lang din mag-park paharap. Kung sasabihin mong mahirap, you better check kung fit ka ba magmaneho ng sasakyan. Yung dumi sa pader, kasama sa costing yun ng building sa paglilinis. Ang dami niyong sinasabi, pero at the slightest inconvenience, nagre-reklamo kayo agad. Yeah. Ito yung reply niya, pre, Ito yung reply niya. I never said it was hard. I said the other way is easier and safer. Di ba? Sabi pa niya, pre, please don't twist my words. I can say na simple lang din naman maglinis ng pader. Sa kanya lang galing, Okay, Okay, tama ka. Simple lang maglinis ng pader. Hindi ba mas simple? Simple lang daw, paharap? Yes, sir. Exactly my point. Di ba? Tapos,
Sabi pa niya, don't twist my words. Dun sa term mo na easier to park pa atras. Huli ka na. Ano gusto mong isipin ko? Huli ka na dun eh. Diba? Nahihirapan. Ibig sabihin kung easier yun, nahihirapan ka ng paharap. Yun lang yun. Well, it's hard to admit, pre, ang kahinaan ng tao eh. Alam naman natin yan. Hindi kasi, pre. Diba? Parang ang sabi nga nila, pre, ang pagiging tanga, parang patay ka na lang din yan eh. Hindi masakit sa'yo, masakit lang sa mga tao sa paligid mo. Exactly. Putangina. Kasi ito pa, pre. Nasabi pala, pre, yung sinabi niyong slightest inconvenience can easily escalate to a bigger problem. Diba? That could have been preventable or simply be a bigger inconvenience to not only you but others around you. Tapos sabi nga, especially if you drive a car bigger than a standard sedan, which a lot do, and in this case, it's in a parking building where majority are cramped, both in parking slot size itself. The gap between each slot and even the driving space, also known as what ends up being the space for you to maneuver in and out of the parking space. Alam mo yun, putang na, ang dami mo sinabi, bobo ka pa din. Putang ina. Ito lang, ito yung reply ko sa kanya, pre. Sabi ko sa kanya, will you take up less space if you followed what the sign said? Oo. Ano sabi? Less space ba? Sabi ko, I do not see where the bigger problem lies if you are properly trained and informed on how to maneuver a vehicle. Diba? Sabi ko, saying na simple lang maglinis, pero simple lang din namang sumunod. Na mag-fight. Diba? Putangin na, tas ito na yung huling reply niya sa akin, pre. Tangin na, triggered talaga ako eh. Ito sabi niya, pre. Sounds to me like you have never driven a car and or have an idea how cars work. Yes, sir. To be honest, correct me if I'm wrong. Tapos ito pa sabi niya, you also seem to lack risk assessment skills and the ability to see the bigger picture. Wow. Because otherwise, my last explanation would have given you at least somewhat a decent picture as to why we chose not to follow this rule. Ayan sabi niya, not to follow this rule. So malinaw, hindi siya talaga sumusunod. Deliberately siyang hindi sumusunod. Yes, deliberately niyang ginagawa yung hindi pagsunod. Niya. Diba? Tapos also, ito, nangihingi na ng simpatsya sa mga kapwa niya, bobo. Putang ina mo, kung naririnig mo to, putang ina mo, bobo ka. Check mo yung wall ko, i-upload namin to, putang ina mo. Ito, sabi niya, I'd also ask you to look to the other comments, other than my own. So, there are several good explanations as to why the majority refuses to follow this request in this particular case. Tapos sabi niya, to each his own. You do you, honeyboo. Nawag niya ako honeyboo. I don't know, baka bakla siya. Putangin na mo, LGBT ka. Putangin na mo, bakla, bobo, tanga, kadire, walang ya. Ito na yung reply ko. Kasi, risk management. Risk management pa siya. Wow, pre. Alam mo sa risk management. Alam mo nakakatawa doon? Risk assessment. Parking ng paharap. You're just using big words to sound smart. You don't need to use fucking big words to sound smart. You just need to be logical. Ikaw na mismo nagka-contradict dun sa mga sinasabi mo. Yung mga easier, yung mga breaking the rules. Dun pa lang, pre, huli ka na. Tangina mo. Ayan, doon ko na siya sinabihan na pre. Sabi ko, kasi sinabihan niya akong baka hindi daw ako nagdadrive, hindi daw ako marunong, wala daw akong alam. So sabi ko sa kanya, I drive an SUV and I have no issues parking it. It comes down on how you handle your vehicle and how you follow the rules. Yes, to each his own, and I agree to disagree sa'yo. Diba? Diba? Wala. Alam mo yun? Hindi ko alam eh. Saan siya umuhugot ng talino eh. Guys mga katotpi, this is just an advice from us. Stop using fucking big words to sound smart. You sound more stupid. Sa totoo lang. Tapos pag tinanong mo sa kanya, anong risk management ang kailangan kong gamitin dyan? What type of risk management? Diba? Ano yan? Calamity? Bobo.
Magpa-park ka lang ng paharap. Ang dami mo ng flower words, big words na sinasabi. Safety. Bobo ka lang. Let's just call it as it is. Bobo ka. Yun lang yun. Hindi bobo siguro when it comes to language. Command of the language, maybe. Pero bobo ka sa reading comprehension. Tsaka yung wala kang common sense. Hindi common sa'yo. Yun na pre. Tsaka yung pa pre. Deliberately I mean, siya yung nagsabi nun deliberately na we chose not to follow this rule. Oo. Yeah. Imagine kung sa traffic, pre, just because you believe na tama ka. Just because you believe na pag dilaw bibilisan mo. Okay, sige. I can't imagine pre kung paano siya sa sasakyan. Sa road. Dapat yung di ba? Dapat nga yun ang tinututukan mo eh. Hindi yung simpleng parking. Exactly. Halatang-halata ka na diyan. Yung flow mo, ina mo, ang galing mo. Ang dami mong sinabi. Di ba? Marami kaming sinasabi. Pero, tangina, i-analyze mo maigi. It's simple. Yes, sir. Follow the rules. It doesn't have to be you don't need to pay a fine or you don't need to even pay a lot more to follow the rules. If it's a rule, yung pa yung follow it. Yung pa pre. Yung isa pang doon na parang nagbayad ako. Yun eh. Yung pa isang nakakapika doon eh. Diba? Porke nagbayad ka? You can do whatever you want. Pag kumakain ka sa Jollibee or sa fast food or sa kahit anong restaurant, putang ina, nagtatapong ka ng pagkain doon. Kasi sasabihin mo, simple. Kasi ang explanation mo, simple lang naman maglinis eh. So siguro, isa siya sa mga tao nakadiri na putang ina, pag kumain sa mga pagkakainan, fast food, restaurant man yan, karindera man yan, sila yung makalat. Kasi dahilan nila, may maglilinis naman. Putang ina, nakakadiri pagkatao. Yung mga walang puso na kinakalat yung pagkain, minimix yung mga tirang pagkain, binababoy, tapos sinalagay sa lamesa, tapos ikaw yun malamang. Kasi wala kang puso. Yes, sir. Ina mo. Anyway, dahil dyan, na-trigger na kami ni Papa Dens, magpapalamig muna kami. At until our next episode, baka cool na kami ni Papa Dens. Kasi at this point, parang parang pareho ng titong mas galit kami. Yun nga, kagaya sabi ko, hindi ako, kumbaga, yung comment section, ko lang yan eh. Maraming nakakatawa kasi yun. Pero, parang, hindi ka naman nagto-tolerate ng, kumbaga, hindi pinapatulan. Maximum tolerance. Maximum tolerance eh. Pero, it's just that, ewan ko, siguro dahil wala akong ginagawa kagabi, pinatulan ko siya. Siguro, ang tanga lang kasi talaga, bro. Ang tanga lang kasi talaga. Ang tanga lang. Ewan ko. Nabobobohan talaga ako sa dahil bobo. Maganda tayo. Putang ina niyo. Magpa-cool down na tayo. Let's prepare for another day. We will fight another day. At ikaw, yes, sir. Bobo ka. Yes, sir. So, bago kami matrigger na naman ni Boss Lots, huwag niyong kakalimutan to like, comment, subscribe, share nyo na rin. We are on YouTube, Facebook, Spotify, and TikTok. Para di kami magalit. Any of those platforms. Yes, sir. Para chill lang tayo. So again, papaalam na muna kami. Ako nga pala si Papa Denjo. Yung tito mong mas galit pa dun sa bubong keyboard warrior. Ang ina mo. At ako nga pala ulit, si Boss Lots. Ang tito niyong medyo galit, pero at this point, pareho na kami ng level ni Papa Dens ng galit. Mas galit na rin ako for now. And we are the Opinionated Titos. Until our next upload, marami pong salamat. Maraming salamat.
The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.